Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Kinwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court at ICC sa kanyang kaso. Ayon kay Vice President Sara Duterte, nagfile ng motion ang kampo ng dating Pangulo kung saan sinasabing dumaan na ang isang taon bago nagsimulang mag-imbestiga ang ICC. Sinabi ito ng Vice Presidente nung dumalaw siya sa Filipino community sa Kuwait noong nakarang Biyernes. Nasa 5 buwan mula nang ikulong sa the Netherlands ng dating Pangulo nang hulihin ito sa Pilipinas noong March 11 ngayong taon. Hataw Balita Ngayon! Sisimulan na ngayong araw ng Lunes, August 18 ang deliberasyon ng House of Representatives sa panukalang pambansang pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Unang haharap sa House Committee on Appropriations ang mga tagapanguna ng Department of Budget and Management, Economy, Planning and Development, Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas. Inaasahang si Speaker Martin Romualdez ang mismong magwe-welcome sa Development Budget Coordination Committee members ngayong umaga. Ngayong 2025, magpapatupad ng mga reforma sa budget deliberations ang Kamara, kabilang na ang pagbubukas sa civil society, people's organization at private sector ng budget hearings. Hataw Balita Ngayon! Counts, Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi tututok sa mga personalidad ay sasagawang investigasyon ng Kamara sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Magbabatay sa ebidensya, testimonya at dokumento ay sasagawang legislative inquiry ng House Triple Committees. Oras na maaprobahan sa plenaryo ng Kamara, triple committees na binubuo ng Good Government, Public Works at Public Accounts panels ang magsasagawa ng legislative inquiry sa kontrobersyal na issue. Ayon sa kongresista, oras na may maibunyag sa gagawing pagdinig na may mga mambabatas na sangkot sa katiwalian sa mga proyekto, bibigyan ng pagkakataon ang mga ito na makapagpaliwanag. Kaypaman, ang isyung ito i-refer na sa third party o independent body na nagsasagawa ng investigasyon, kabilang na ang executive branch para sa karampatang aksyon. The method is not to focus on personalities, whether they're legislators, whether they're contractors. The method is to focus on what the project had been. Pinakamahalaga po talaga dito na evidence-centered, document-centered, testimony-centered po talaga yung pagsisiyasat para hindi rin po talaga masabi na meron po tayong pinagtatakpan at meron po tayong kinikilingan po rito. Hataw Balita Ngayon! Naniniwala si Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito na third party ang dapat mag-imbestiga sa flood control projects at hindi ang Kongreso. Layunin nito na maalis ang anumang duda ng publiko sa magiging resulta ng pagsisiyasat. Nakatakda bukas August 19 ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado kaugnay ng issue sa flood control projects. Well, mas maganda sana kung third party ang gagawa niya para mawala yung duda. No? Pero siguro, napagbibintangan po ang dalawang kamara, pero masisiguro ko lang na sa Senado wala akong kilala na may contractor sa amin. No? Kasi doon sa... naririnig natin, parang nagkakahalo na kontraktor at kongresista, minsan isa na lang. Opo. Sa Senado, wala pong ganon, no? So, pero mas maganda para mawala na rin ang duda ng lahat na magkaroon na lang ng third party. Hataw Balita Ngayon! Ipinag-utos na ng Commission on Audit and Fraud o ang fraud audit sa mga flood control projects sa Bulacan. Layon ng fraud audit na mangolekta ng mga dokumento upang makita kung mayroon fraud o peking transaksyon kaugnay ng proyekto. Batay sa report ng COA,
mula sa higit 548 billion pesos na mga flood control projects sa bansa. Ang Central Luzon ang nakakuha ng pinakamataas na pondo na abot naman ng halos 100 billion pesos. Ang Bulacan naman ang nakakuha ng pinakamataas na pondo sa rehiyon na umabot ng nasa 44 billion pesos. Kamakailan lang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa mga flood control projects matapos niyang pangalanan ang top 15 na mga contractor na nakakuha ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Personal ring nag-inspeksyon si PBBM sa Bulacan noong nakaraang linggo. Hataw Balita ngayon. Nag-inspeksyon si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor sa bayan ng Nauhan nitong Sabado kaugnay ng nasirang dike sa bayan na nasira. Sa kabila ng tangkang pagharang ng mga gwardiya ng construction company sa lugar, itinuloy pa rin ng gobernador ang inspeksyon. Sa isinagawang pag-iikot, nakita ang umano'y substandard na konstruksyon ng gumuhong dike. Manipis ang semento, puro buhangin ang loob at walang bakal ang dike. Ayon sa gobernador, nagkakahalaga ng 1 bilyon kada kilometro ang proyekto. Dahil dito, nananawagan ng gobernador kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang anomalya sa nasabing flood control project. Sa haba na ho ng aking nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Sino? Lumo. Junior, ha? Lubaba. All throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat po ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH, maraming salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. Kaya mo, malinaw yan. Kung yan ay galing planta, dapat yan, ang ibabaw, very fine ang pagkakakat. Kita mo, kinap. Kalawa, tingnan mo ang kalokohan. Ang tamang pagre-repair, bubunutin. Saka babalik. Ano ang ginawa? Tinula. Tama ba yun? Hataw Balita ngayon. Tuloy-tuloy na ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARN sa October 13. Ginagarantihan ito ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Ito ay kasunod na mga espekulasyon na masususpindi rin ang BARN elections gaya ng barangay at sangguniang kabataan elections na ipinagpaliban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Chairman Garcia, nasa 90% hanggang 95% na silang handa sa magiging botohan sa BARN. Inaasahang nasa 2.3 million ang boboto sa BARN election. Hataw Balita ngayon. 70 araw na sinuspinde ang lisensya ng rider na nag-boat dance challenge habang nasa gitna ng pampublikong kalsada. Sa video, makikita ang rider na tumayo sa ibabaw ng upuan ng kanyang motor na nakahinto. Tsaka ito sumayaw ng trending na boat dance challenge. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, kailangang magpaliwanag ng driver kung bakit hindi siya dapat tuluyang bawian ng lisensya dahil sa reckless driving at pagiging improper person to operate a motor vehicles. Kailangan niyang humarap sa tanggapan ng LTO sa August 20 para magsubite ng written explanation kaugnay ng gagawing investigasyon. Hataw Balita ngayon. Suspendido rin ng 70 araw ang lisensya ng driver sa isang Facebook posts na naaktuhang nagpapalit ng plaka ng kanyang pickup truck sa North Luzon Expressway. Sa show cause order na inilabas ng Land Transportation Office o LTO, pinagpapaliwanag din ang may-ari ng sasakyan kung bakit hindi siya dapat patawan ng suspension at tuluyang bawian ng lisensya. Inilagay na rin ng LTO sa alarma ang sasakyan. Hindi ito maaaring gamitin sa kalsada habang iniimbestigahan pa ang kaso. Kailangan umarap ang may-ari at driver sa tanggapan ng LTO sa kanilang central office sa East Avenue sa August 22 para sa gagawing pagdinig. Sa pinagmula ng posts, sinabi sa caption ng page ang coding free na habang makikita naman sa mga larawan na pinalitan ng driver ang plaka mula sa LTO ng temporary plate. Hataw Balita ngayon.
Nagpositibo sa droga ang driver ng sasakyan na naaksidente sa Central Luzon Link Expressway o si Lex nitong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Transportation, isinailalim ng Philippine National Police Tarlac Provincial Office ang driver sa drug test. Dahil sa resulta nito, ipinagutos na ng DOTR ang perpetual o habang buhay na revocation ng lisensya ng driver. Bukod sa revocation, maaari ring maharap sa kasong reckless driving ang driver. Dahil sa nangyaring insidente, 5 ang nasawi habang 8 naman ang nagtamo ng mga injury. Hataw Balita ngayon. Naniniwala sa Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commander J. Tariela, na ginagawang pag-normalize ang presensya ng mga barko ng China na nasa West Philippine Sea. Bagamat umuwi na sa mainland China ang PL-8 Navy destroyer at Chinese Coast Guard vessel String 104 na nagkabanggaan noong August 11. 4 na CCG vessel at isang Chinese research vessel naman ang namataan sa paligid ng Baho de Masinloc. Sa isang pahayag ni Senior Colonel Jian Bin, spokesperson ng Chinese Ministry of National Defense, sinabi nito na nalabag umano ng Pilipinas ang soberenya, karapatan at inilagay sa matinding panganib ang Chinese personnel at pagpapahina sa kapayapaan sa South China Sea. Well, the main objective of the Chinese government in deploying their China Coast Guard vessels in different parts of Luzon is actually to normalize their presence and also to operationalize their 9, now 10-dash line. So, hindi sila nag-overlap pa. What they're actually doing is they are normalizing their presence because it falls within their illegal claim. Hataw Balita ngayon. Ginawaran ng Pilipinas ng Island Charm Award sa Diving Resort and Travel Expo na isinagawa sa Beijing, China noong August 8 hanggang August 10. Sa naturang expo, ibinida ng Department of Tourism ang world-class marine attractions ng Pilipinas. Kabilang na ang mga dive sites sa Romblon, Ticao Island sa Masbate at Camiguin. Noong nakarang taon, wagi naman ang Pilipinas bilang Best Diving Destination sa kaparehong award-giving body, ang DRT Expo, ang pinakamalaking dive exhibition sa Asia. Yes, magandang araw sa inyo dyan, amigo Sherwin at Annie. Naitala sa Spain ang 14 na malalaking sunog o wildfire na pinalala ng malalakas na hangin at matinding init ng panahon. Samantala, nasa 7 na ang nasawi at isang malawak na lupain na kasinlaki ng London ang apektado sa naturang sunog. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Rumoral. Patuloy na nilalabanan ng mga bumbero ang mga sunog sa katimugang bahagi ng Europa, partikular na ang Spain. Lumalala ang sitwasyon ng mga sunog dahil sa nararanasang halos 2 linggong heat wave at malalakas na hangin. Ilang malalaking sunog naman sa Galicia na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Spain ang naging dahilan upang isara ang mga highway at riles patungo dito. Habang kumakalat ang apoy mula sa probinsya ng Ourense sa Galicia patungong kalapit probinsya ng Zamora, inililikas na ang mga naninirahang apektado ng sunog. Gayunpaman, may mga ilan na piniling manatili upang protektahan ang kanilang mga tahanan. Samantala, nagbabala rin ang AMET, National Weather Agency ng Spain, hinggil sa matinding panganib na maaaring idulot ng mga sunog sa hilaga at kanlurang bahagi ng bansa, kasabay ng inaasahang pagtaas ng temperatura hanggang 40 degrees Celsius sa hilagang baybayin ng lugar. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit sa 157,000 hektaryang lupain ang nasunog sa wildfire sa Spain na pinaniniwala ang halos doble ito sa mga karaniwang naitalang bilang ng mga nakaraang taon. 7 naman ang naitalang nasawi bunsod ng pag-aapula ng sunog, samantalang nasa 3 firemen ang lubhang nasugatan. Ngayong taon ang kinukonsiderang pinakamainit at pinakamalalang summer season na naranasan sa Europa sa loob ng 20 taon. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon.
Isang malakas na lindol na may lakas na magnitude 6.0 ang yumanig sa Central Sulawesi, Indonesia na nagdulot ng pagkasugat sa hindi bababa sa 29 na katao, kabilang ang 2 nasa kritikal na kondisyon. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hindi bababa sa 29 na individual ang nasugatan sa naranasang magnitude 6.0 na lindol sa Sulawesi, Indonesia. Wala namang naitalang nasawi, ngunit may 2 kritikal. Ayon sa National Disaster Mitigation Agency o BNPB, tumama sa Poso Regency sa Central Sulawesi ang lindol na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman din ito sa makalapit na lugar nitong linggo na madaling araw. Ilang gusali ang apektado sa pagyanig, kabilang ang isang simbahan kung saan nagdulot ito ng pagkabahala sa mga natitipon doon. Habang nakapture ng isang closed circuit television o CCTV ang pagyanig ng isang grocery store sa Poso. Ang Indonesia ay bahagi ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang rehiyon na madalas makaranas ng mga lindol at pagsabog ng mga bulkan dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng lupa. Samantala, bagamat walang tsunami warning na inilabas, nananatiling alerto ang mga otoridad sa posibilidad ng mga aftershocks. Patuloy namang sinasagawa ang monitoring at pagresponde sa mga apektadong lugar sa Sulawesi. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Sa kauna-unahang pagkakataon, naitala ng full-time workers sa Australia ang hindi bababa sa 2,000 Australian dollars average weekly earnings noong buwan ng Mayo. Mas mataas ito ng 4.5% kumpara noong May 2024 batay sa seasonally adjusted na datos ng Australian Bureau of Statistics. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Ang average ordinary full-time earnings ng Australian adults kada linggo noong May 2025 ay 2,011 Australian dollars and 40 cents. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumampas ito sa 2,000 Australian dollars. Ayon sa Australian Bureau of Statistics o ABS, mataas ito ng $86.60 o 4.5% kaysa sa average weekly earnings noong May 2024. Ang datos ng ABS ay batay sa regular work hours, hindi kasama ang overtime at bago bawasan ng tax. Ang batayan ng average weekly earnings ay posibleng apektado ng halaga ng sweldo at ng mga industriyang kasama sa isang pagkakataon at depende rin sa bahagdan ng estado ng employment, kung ilan ang full-time kumpara sa part-time at casual employees. Lumabas naman sa tala ng ABS ang 11.5% na gender pay gap o sahod ayon sa kasarian ng empleyado, bagamat bumaba na ito mula sa 11.9%. Ayon kay ABS Head of Labor Statistics Sean Creek, ang tumanggap ng pinakamataas na sweldo ay mga nasa mining industry sa average weekly earnings na 3,174 Australian dollars. Habang nasa accommodation at food services ang may pinakamababang tinanggap na sahod na $1,459. Mas mataas naman ang tinanggap ng nasa pampublikong sektor na $2,167 kaysa pribado na sumahod ng $1,966. Sa kaugnay na ulat ng ABS, tumaas din ng 3.4% ang Wage Price Index o WPI sa June 2025 quarter kumpara sa June 2024 quarter. Ang mga nasa industriyang nagtala ng pinakamataas na quarterly wages growth ay ang professional, scientific and technical services at public administration and safety. Ang naitalang pinakamataas na lingguhang sahod ay bunsod ng pagtaas ng sahod, gayon din ang pagbaba ng gender pay gap. Samantala, simula rin itong July 1, ipinatupad ng pamahalaan ang $24.95 per hour o 3.5% increase sa national minimum wage at 3.5% increase din sa award minimum wages. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Umabot na sa higit 1,000 ang naitatalang kaso ng hand, foot and mouth disease sa Iloilo Province. Karamihan sa mga nagkasakit ay
buhat sa siyam na bayan ng lalawigan. Si Jenica Cruz humahataw. Tumaas ng 382% ang kaso ng hand, foot and mouth disease o HMD sa Iloilo. Mula January hanggang August 9 ngayong taon, umabot na sa 1,685 ang kaso kumpara sa 349 lang noong kaparehong panahon ng 2024. Ayon kay Dr. Rodney Labis ng Iloilo Provincial Health Office, may 156 bagong kaso sa pinakahuling linggo ng kanilang monitoring. Batay sa ulat ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, pinakamataas ang kaso sa Pasig City na may 160 kumpara sa 7 kaso lang noong nakaraang taon. Malaki rin ang bilang ng kaso sa mga bayan ng Lambunaw, Barotac, Nuevo, Tigbawan, Carles, Concepcion, Barotac Viejo, Lemery, Leon at Miagao. Sabi ni Dr. Labis, karamihan ng tinatamaan ng sakit ay mga batang edad 1 hanggang 5 taong gulang. Kadalasan ay banayad lang ang kaso pero may ilan din na ospital. Ang HFMD ay galing sa virus at nagdudulot ito ng pantal sa kamay, paa, braso, puwet at palad, pati lagnat at pananakit ng lalamunan. Kung hindi gagamutin, pwedeng mauwi sa impeksyon ang mga pantal. Ipinaalala ng doktor na ang mga batang may sintomas ay dapat dalhin agad sa health center o sa pinagkakatiwalaang doktor. Hindi muna sila dapat pumasok sa paaralan at kailangang umiwas sa matataong lugar upang hindi makahawa sa iba. Mahalaga rin ang madalas na paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa panghihiram ng gamit ng iba at hindi dapat basta hinahawakan ng mga bata ang kanilang ilong, mata at bibig. Jenica Cruz, humahataw sa balita ngayon. Abala ngayon sa seaweeds farming ang barangay Sibato, Kaluya, Antique. Ito kasi ang nagbibigay hanap buhay ngayon sa maraming mangingisda roon sa tulong na rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR. Si Jerry Galicia, humahataw. Sa pamamagitan ng seaweed farming, unti-unting ngayon nagbabago ang takbo ng buhay ng mga residente sa Sibato, Kaluya, Antique. Dito nabuo ang Sibato Islanders Fisher Folks Association o SIFA na may 44 na miyembro sa tulong ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 6 o DABFAR 6 sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development Phase 2 Program. Taong 2024 na nagsimula silang gumawa ng mga produktong gawa sa seaweed tulad ng pickles at chips 600. Bukod dito, nakapag-ani rin sila ng 42.7 metric tons na tuyong seaweed na kumita ng halos 988,658 ang halaga at nakahuli ng mahigit 2 tonelada ng isda na nagbigay ng karagdagang 189,370. Ayon sa ilang opisyal ng SIFA, malaking tulong ang mga seaweed seedlings at gamit na pinagkaloob ng BIFAR sa pamamagitan ng livelihood program at pagkasanay na nakapagbigay ng dagdag kaalaman sa kanilang mga miyembro. Ang Sibato na may halos 1,000 mangingisda na nakarehistro ay isa lamang sa mga isla sa bayan ng Kaluya sa Antique. Bagamat unang klaseng munisipalidad ang Kaluya, nananatiling hamon ang mataas na antas ng kahirapan. Ngayon nakatuon ang SIFA sa pagkapalawak ng kanilang seaweed farming at paggawa ng iba pang produktong maaaring ibenta. Layo nilang makilala bilang isa sa mga pangunahing gumagawa ng seaweed-based products sa Kaluya. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Nabagsakan ng 3 malaking puno ang 2 sasakyan nang tumama ang ipo-ipo sa Barangay Mapinya sa Masbate City alauna kahapon. Nabasag ang windshield ng truck at nayupi naman ang sidecar ng isang pampaserong tricycle. Wala namang naiulat na nasaktan sa naturang insidente. Pansamantala namang naantala ang biyahe ng mga motorista papunta sa mga bayan ng Baleno, Aroroy, Mandaon at sa bayan ng Balud, maging ang papunta ng Masbate City, habang nagtulong-tulong naman ang mga residente sa pagtanggal sa pagkakahambalang ng malaking puno sa kalsada. Hataw Balita ngayon.
Muling magbubukas naman ang lalawigan ng La Union para sa mga turista matapos makabangon ang karamihan ng mga establishmento ng turismo na tinamaan ng bagyong Emong. Ayon kay Governor Mario Eduardo Ortega, may ilang pinsalang iniwan ang bagyo. Ngunit marami ng establishmento ang naka-recover at handa nang maglingkod. May mga restaurant at iba pang pasyalan na nakapagbukas na makalipas lamang ang 1 o 2 linggo matapos ang bagyo. At tinatayag na sa 50 hanggang 60% ng mga negosyo sa turismo ang operational na. Inuna ng pamahalang panlalawigan ng clearing operations sa mga kalsada upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at mabilis na maihatid ang mga serbisyo at tulong. Halos lahat ng lugar sa bayan ng mga resort ay mayroon ng kuryente. Kilala ang La Union bilang isa sa mga pangunahing destinasyon para sa surfing, resorts at kainan. Tinatayang umabot naman sa 215 million pesos ang halaga ng pinsala ng bagyo sa industriya ng turismo sa probinsya. Hataw Balita ngayon. Handa na ang City of Seven Lakes sa makasaysayang pagbabalik bilang Coconut Capital of the Philippines. Sa August 29, 2025, nakatakda na magsasabay-sabay sa pagtatanim ng punla ng nyog ang libo-libong mag-aaral, magsasaka at mamamayan sa loob ng 15 minuto para sa Guinness World Record. Ngunit ayon kay San Pablo City Mayor Arcadio Gapangada Jr., hindi lang ito tungkol sa record kundi para sa muling pasiglahin ang industriya ng nyog at lumikha ng mas maraming trabaho. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, August 18, 2025. Panoorin po natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras at update na rin sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So kaninang madaling araw sa alas 2 ng umaga ay tuloy na naging isang bagyo itong low pressure area na ating minomonitor. So binigyan natin ito ng local name or domestic name na Juaning. Itong tropical depression na ito, kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 520 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-northwestward sa bilis sa 10 kilometers per hour. So papalayo ito sa ating bansa at wala itong direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Samantala, ito namang isa pang bagyo sa labas naman ng ating PAR sa may West Philippine Sea na nasa labas na ng ating monitoring domain. Ay malayo ito sa ating bansa pero yung trough o yung extension nito ay umaabot sa kanurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Kaya posible tayong makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan as well as yung mga kaulapan na may kasamang thunderstorms dito sa areas ng Ilocos Region, Zambales, at sa Bataan. So humina na rin yung epekto ng habagat. So sa ngayon umiiral na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. So for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ngayong araw dahil malayo nga itong bagyo, walang direktang epekto sa atin, makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon, fair weather conditions maliban na lamang sa mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay bagyong Juaning. So malayo nga itong si Juaning sa ating bansa, wala itong magiging direktang epekto sa ating panahon sa mga susunod na araw. Hindi rin natin ito inaasahan na hahatakin or palalakasin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Gayunpaman, ay magpapatuloy yung generally northward na paggalaw ni Juaning hanggang mamayang gabi. And then after that, magiging north-northeastward yung paggalaw nito patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So dahil mananatiling malayo itong si Juaning sa ating bansa, hindi tayo magtataas ng tropical cyclone wind signal
sa anumang bahagi ng ating kapuluan. So mapapanatili ni Juaning itong tropical depression intensity throughout the rest of the forecast period. Inasahan natin na posibleng lumabas si Juaning ng ating Philippine Area of Responsibility by mamayang gabi or bukas ng madaling araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong ang kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon, so sa mga areas ng Ilocos Region, Zambales at Sabataan, magpapatuloy yung mga kaulapan at mga kalat-kalat at pag-ulan na dulot nitong trough o yung extension ng tropical depression sa labas ng ating part dito sa may West Philippine Sea. So inasahan natin ang improving weather conditions possibly later in the day, pero ngayong madaling araw, asahan natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan over portions of Northern and Central Luzon. Samantala, ay humina na rin yung hanging habagat, kaya magpapatuloy na itong fair weather over most of Luzon. So Metro Manila and the rest of Luzon, so itong areas ng Cordillera, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, buong Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region, asahan natin itong maaliwalas sa panahon ngayong araw para magdala pa rin tayo ng payong dahil posible pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, hindi umaabot yung habagat over Visayas at Mindanao, pero posible pa rin itong makaapekto over Palawan. So fair weather conditions pa rin ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papagurin. At samahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pakulog at pakilad na dulot ng thunderstorms. So yung mga pag-ulan na ito, kadalasan nangyayari sa dakong hapon o sa gabi. So muli, inulit ko po, walang epekto yung bagyo sa atin, so magpapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil. Maraming salamat po. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Ilang sitio sa Barangay Talaingo, Davao del Norte ang bihirang maabot ng serbisyo dahil sa layo mula sa bayan. Para sa Members Church of God International o MCGI, sila na higit na nangangailangan ng dapat inaabot kahit pa nga may kalayuan. Ito ang humahataw na balita ni Gladys Tuabi. Kasangbahay, time check, it's 5:45 in the morning at mula rito sa Tagum City ay babiyahin na tayo papuntang Sitio Oroyan, Talaingon para sa gagawing medical mission at pagkakaloob ng solar lights ng Members Church of God International sa komunidad doon. Kailangan nating agahan ang ating pag-alis dahil inaasahang aabot sa 2 hanggang 3 oras ang biyahe. Let's go! Malayo, mahirap lakbayin, bibihira kung abutin ang tribo ng Atamanobo sa Barangay Talaingo, Davao del Norte. Hindi madalas napupuntahan ng serbisyo ng pamahalaan, kaya kung ikukumpara sa ilang mga barangay sa lalawigan, ang kanilang komunidad ay totoong napag-iiwanan. Mga ganitong lugar, ang mga pulis at sundalo ang karaniwang nakakatulong na tumitingin sa kanilang kalagayan. Talaingo area is mostly IP community ito. So
alam niyo naman na nakatira sa mga malalayong lugar, nakikita natin na inaccessible mostly yung mga areas natin sa mga malalayong sitio. Yung kalsada ang hirap abutin, kaya yung mga services hindi talaga basta-basta ma-access nila. Layo siya, lisod, dili makasulod ang mga equipment. Pagsasaka ang kanilang pangunahing kabuhayan na kung kumita ay sapat lang para sa pagkain. Kung magkakasakit, titiisin na lang. Hanggang sa lumala ay doon pa lang sila mapipilitang magpatingin sa doktor. Pareha ng mga bayro nun sa ospital o tambal, labi na karon nga mahal gyud ang kuan o nay dili na mo kaya. Pareha nang nay ma-hospital sa akong pamilya, dili na mo kaya palit og tambal. Ang budget sa pa-check up kada bulan tuwa na paingon sa pangtubil, panudan di na paingon. Dahil sa layo ng kanilang lugar, hindi agad nakakababa ang mga residente dito upang magpatingin sa doktor. Kaya minabuti na ng Members Church of God International o MCGI na dalhin na sa kanilang lugar ang libreng serbisyong medikal. Sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Members Church of God International at Davao del Norte Police Provincial Office. Isang medical mission ang isinagawa upang mabigyan ng libreng check-up ang mga Atamanobo sa Barangay Talaingot. Bukod sa libreng serbisyong medikal, nag-iwan rin ng libreng gamot ang grupo. Nagpasalamat ko sa kahitasan sa Ginoo nga niya mo gigasa nga hikanamo nga makatabang nining sama nining mga nining pagmedikal, pag check up nining mga bata na mo din o kining mga masakiton o kining nagkinahanglan po nining mga dintis pangibot sa ngipon. Ang akong magpasalamat sa Ginoo nga na himo sila nga organisasyon ba nga kining duiga dirigid na pa himutang ang kanang gitawag nila og serbisyo. Nga kami sa barangay lipay kay mitungod kay naayudahan ang among katawhan nga naginahanglan po. Meron ding tumanggap ng nebulizer, mga grocery at libreng gupit. May dala ring assistive devices ang MCGI para naman sa mga residenteng may kapansanan at matatanda. At dahil malayo ang kanilang lugar, hindi basta maabot ng linya ng kuryente ang Barangay Talaingot. Dahil dito, minabuti na rin ng MCGI na magkaloob ng 15 solar lamps para magkaroon ng liwanag sa kanilang komunidad pagsapit ng gabi. Ito po ay aming paniniwala sa Members Church of God International na i-practice yung kabutihan, i-practice yung aral na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mahihirap lang po ang miyembro ng MCGI, ay nakahanda po kaming tumupad sa kautusan at mga aral ng Biblia at most especially ang aral ng ating Panginoong Hesukristo para maitulong po natin sa mga nangangailangan. Salamat po sa Diyos dahil maayos po kami nakarating na namit din po namin yung mga beneficiaries. Nakasama din po namin yung mga kapatid at
umaasa ang MCGI na kung mabibigyan pa ng pagkakataon ay muling makabalik sa tribo ng Atamanobo upang muling makapaghatid ng serbisyo na malaking tulong naman sa mga otoridad na nangangalaga sa lugar. Ang natutunan ko po dito sa ginagawa ng MCGI, yung sinabi nga na you cannot share what you do not have. Narinig ko po sa mga messages kanina na despite sa status ng mga members, pero sila malaki talaga ang puso, nagbibigay talaga. So nakaka-inspire siya, nakakatuwa na pwedeng mapakuhanan ng modelo sa ibang mga tao po natin na pwede natin tulungan. Magtulungan po tayo na makatulong sa mga kababayan natin na malayo sa access na mga services. Then, isa nakikita ko, walang malayo na hindi marating sa ginagawa ng MCGI. Kasi kahit malayo, pupunta talaga. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Binigyang buhay naman ng iba't ibang timeless music ang panibagong installment ng Wish Date concert na pinamagatang Love Tale. Dahil sa lineup ng mga awitin kagabi, ibang level ng connection at musical experience ang bumalot sa buong Araneta Coliseum. Ito ang umahataw na balita ni Jed Neresina. Na selebrasyon ng ika-11 anibersaryo ng nag-iisang FM radio station on wheels. Isang panibagong kwento at lineup ng mga awitin ang inihanda ng Wish 1075, katuwang ang KDR Music House para sa mga wishers. Hindi lang plot twist ang nagpabilib sa mga manonood, kundi pati na rin ang timeless soundtracks mula sa great OPM icons at rising artists sa bansa. Tampok sa musical lineup ang ilang music legends na unang beses palang nag-perform sa Wish Day, gaya ni pop rock veteran Kitchi Nadal. Well, when I was told about the concept, dun palang na-excite na ako kasi parang I've always wanted for my songs to be like yung parang soundtrack siya ng parang movie or play. So that was really exciting for me. So I said yes right away. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakasama rin ang original Prince of Pinoy Pop, Dingdong Avansado. Well, why will I say no? I mean, it's a very, very worthwhile project. Saka my wife and my daughter already came out here, so why not complete the family? Ika nga. So it was not a hard decision for me. At tulad ng kanyang asawa na si OPM phenomenal diva Jessa Zaragoza at ng kanilang anak na si Jada na nakapagtanghal na sa mga nakalipas na Wish Date concert, ikinatuwa ni Dingdong ang kakaibang konsepto ng Wish, lalo na't nagbibigay aniya ito ng suporta at nagpapaunlad sa mga original Filipino music. And I'm enjoying myself really because I get to sing songs that I don't normally sing. And aside from my songs, pero they made me sing songs na hindi ko usually kinakanta, kaya natutuwa ako. Kasama rin sa pangmalakasang lineup si Asia's romantic balladeer, the one and only Christian Bautista. Bagamat madalas na host si Christian ng Wish Music Awards, ito ang kanyang unang pagtatanghal sa Wish Day. At dahil sa kanyang signature romantic style ng pagkanta,
Nagdala ito ng mas malalim na emosyon sa kabuuan ng gabi. Instant ang reaction ng audience sa kilig na napapanood nila. Instant. And it's something na actors don't usually hear right away. So yung mga actors nyo kanina who's doing brilliantly, nare-receive nila agad yung feedback, applause, acclaim. So it's a very, very nice experience for all. Nakipagsabayan din sa kantahan ang rising musician and talent na si Aquila Packing. Hindi nagpahuli si Aquila dahil bawat awit na kanyang kinanta ay nagbigay kilig, sakit at hinagpis sa bawat isa. I want the audience to feel kung ano yung message talaga ng song. So if I'm singing a song na heartbroken, gusto ko maramdaman din nila yung bittersweet ng unrequited love. Yun. When I'm singing something na pampakilig, I want them to feel na yung kilig mismo. So, yeah. At para makumpleto ang solid musical experience, nagbalik sa Wish Date stage ang vocal powerhouse na si Gigi Delana. Ito ang kanyang ikatlong comeback sa Wish Date, kung saan sa kanyang huling pagganap sa anniversary special noong nakaraang taon ay talagang namangha ang mga manonood. Ngunit isa ito sa unforgettable moment para kay Gigi. It's different kasi yung songs din eh. It's very sentimental. Yung second na kinanta ko dito sa Wish is To Love You More. It's one of my mom's favorite songs na kinakanta ko since I was a kid. So I'm really, really glad na ito yung pinakanta sa akin ng Wish. So, nakakaantig na takbo ng kwento na sinabayan ng tagos sa pusong setlist mula sa OPM icons at rising artists ang nagbigay kulay sa Wish Date Love Tales kagabi sa Araneta Coliseum. Ibang level ang connection at musical experience from timeless soundtracks ang pinabaon ng mga performers sa mga wisher upang magbigay ng memorable experience sa bawat isa. Kaya naman hindi natatapos sa ika-11 taon ng Wish 1075 ang pagbuo nila ng mga bagong konseptong tiyak na aantig sa puso ng fans at kapupulutan pa rin ng aral ng bawat isa. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan Kapitulo 4 talatang 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Nais lang natin i-congratulate, Ani, ang Wish 107.5 at ang KDR House Music House. Ayan. At batiin ko batiin natin ng Happy Sabbath si Ate Arlene Roson. Magandang umaga po sa inyo. Ate Arlene, Happy Sabbath po. Anniversary. Ayan, Happy Sabbath po, ate. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-18 sa buwan ng Agosto 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. No more shout out, Dedet. Maraming salamat. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.